Kaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3, News FM at 1PH, Signal Channel 1. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan. Muli, bumabalik sa inyong mga tahanan at kung saan man kayo nahandoon, sa taxi, sa terminal, sa barko, sa Europa, sa Amerika, sa Asia, sa Africa, tutok lang po kayo dito sa ating ngayong araw ng Huwebes. Ano pong date ngayon? September 17, 2020. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria. Sasagot ulit ng inyong mga katanungang legal, pati na rin po emosyonal. At kahit ano na po, basta't ba itanong nyo lang, susubukan po nating sagutin. At tandaan nyo, makibahagi po kayo sa amin sa pamamagitan ng pagpopost ninyo ng inyong mga comment, ng inyong pabati, ng inyong tanong, ng inyong mungkahi, diyan po sa ating Facebook page. Ano po? Palagay ko nasa Facebook na po tayo ngayon. Kaya umpisa na po natin ang ating pagbibigay ng ulat. Piling-pili lang po ito, doon lang po sa tingin natin ay medyo relevant muna sa mga oras na to. Ito na po. Ang tala po sa ating pangmundong COVID-19 afflicted person ay 30,036,868. Ayan po. At ang mga namamatay po ay 945,092. At ang nagre-recover, 21,804,030. Yan po ang tala sa buong mundo. Ngayon, tingnan naman po natin ang tala sa ating inang bayang Pilipinas. Pang-ilan kaya tayo sa mundo? Nananatili pa ba tayo sa 21? Opo, tayo po ay nananatili sa 21 ngayon. Nilagpasan na po natin ang Alemanya o Germany. At ang tala po sa Pilipinas ngayon ay 272,934. At ang mga namamatay po ay 4,732. At ang nagtotally recover po ay 207,858. Ugas po tayo ng kamay. Magtakip po tayo ng ilong at bibig. Protektahan po natin ang ating muka, face mask. Huwag po tayong magmamass gathering. No manyanita, at saka po social distancing or physical distancing. Gawin nyo na po 3 metro kahit na po ganun kalayo yung kinakausap nyo. Approve po. At sapagkat po, tandaan po natin, hindi pa po safe dyan sa labas. Peligroso pa rin po. Kaya nga po, ingat-ingat lang. Relax lang po. Ngayon po, 1.5 hours, manood po muna kayo sa abang lingkod ninyong si Dean Mel Santamaria. Iyan po. At punta na po tayo sa ilang mga balita. Ang ilang mga balita po, ito magandang balita po ito. Kinukuha ko po ito sa Philippine Stat. Agencies to pool resources for face mask for masses. Sabi po ng Malacanang ay kanilang i-order daw ang mga ahensya para mag-ipon-ipon, mag-pool ng kanilang resources para po makapagbigay ng face mask sa madla as effort of part to contain
the coronavirus. Maganda po iyan. Maganda po iyan. Kaya lang po, doon sa Supreme Court, hindi po pinayagan ng Supreme Court yung mungkahi ng isang nagpetisyon na mag-mass testing. Siguro dito po babawi ang Malacanang. Alam niyo, ang pinakamaigi talaga yung mass testing. Pero well, nandiyan na po yan. Kaya sana pursigihin ng ating gobyerno itong pagbibigay ng face mask sa ating mga masses. Ano po? Ayan. Yan po ang isang balita na sumasa inyo. Okay po yung bagyo. Yung bagyo po, si Storm Leon may exit Philippines today. Okay, aalis na po ng Pilipinas ang bagyong si Leon. Ito po sabi rin sa Philippine Star, Tropical Storm Leon continued to gather strength as it moved away from the Philippine area of responsibility yesterday. The storm, packing winds of 75 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 90 kilometers per hour, was spotted 405 kilometers west-northwest of Coron, Palawan as of 3 p.m. Ay nako, sana na nga po matunaw na yung bagyong yan sa Pacific Ocean or sa South China Sea. Yan po, medyo maganda, lumalayo na yung mga ito, nabalita na natin po yan at ilang pa mga balita. Ito po mga balita. 1 meter distance among PUV passenger stays until President Duterte issues decision. Tama po yan, sapagkat po ay madaming ang nagpupuna, nagbabatikos. Babawasan daw ng 0.25 centimeters, magiging 0.75 meters na daw. Imbis na 1 meter, 0.75 meters, babawasan. Alam nyo po, kung pabawas ng bawas yan, kalaunan, mababawasan na naman, kalaunan, mababawasan na naman, baka wala na pong social distancing. Ako nga po ang inyong abang lingkod. Ang mungkahi po, wag nang palitan. Wag na lang palitan. Hayaan nyo na lang pong mas madami pang jeep ang maglayag, pero may social distancing. Di ba po? Kaya wag na sana magpaikli pa ng tinatawag na distansya. Ayan po ha. Okay. Ito po, ang ganda nitong balitang ito. Sana po makatulong sa parang malasardinas na sinasakyan ng mga publiko ngayon sa MRT. Ano po? Sa MRT, ito po, sabi po sa Inquirer, September 17, 2020, MRT 3 levels up, deploys record high 21 trains, 21 bagon. Ayan po. Tama po ba? Bagon o trains? Trains mismo, 21. Ito po ang sabi sa Inquirer.net. The Metro Rail Transit has announced that for the first time in its 20-year history, it was able to deploy 21 trains on a Wednesday. In a statement on Thursday, MRT3 said that 21 fielded trains is a record high. With the 21 trains deployed, it allows the MRT3 to shorten the waiting time interval between trains and enables the rail line to increase its passenger capacity. Ayan po, sana tuloy-tuloy na po yan. Mas madami, mas maganda. Kaya lang, gawin po nating safe and sound. Hindi naman po pa delikado kung delikado po yan, baka masyadong maikli ang agwat ng 21 train sa isa't isa, baka magkahabulan kung magkahabulan baka magkabanggaan. Nako, wag na po sana, Okay, yan po ang isa pang balita. Alright, tingnan po natin, meron pa bang iba pang mga balita dito? Sana maganda naman. Okay, Isko Mayor launches Manila Restaurant Week. Aba, ano ito? Kainan. Di ba parang walang manyanita? Pero basahin po natin to. Galing po ito sa Inquirer.net. Manila Mayor Francisco Isko Moreno Damagoso launched on Tuesday afternoon the Manila Restaurant Week to help boost the sales and earnings of local businessmen in Manila who were affected by the new coronavirus. So ano kaya gagawin dyan sa pupuntahan mga tao? Delikado po. Kaya ingat-ingat rin. Dapat may mga social distancing po. Yan. Okay, let's go to
business naman. Tingnan natin ang business po, the business world. Ika nga. Okay, sa ating Inquirer.net, September 17, 2020, Philippine shares and 3-day run-up drop below 6,000. Tumaas, pero bumagsak po below 6,000. The local stock barometer pulled back below 6,000 on Wednesday as investors reassessed recent gains while awaiting monetary policy cues from major central bank across the globe. The main shares Philippine Stock Exchange Index shed 71.59 points or 1.219% to close at 5,956.62, ending a 3-day run-up. Okay, nag-drop, pero sana patuloy-tuloy ang ating pag-akyat sa ekonomiya natin. Alright, tingnan pa po natin ang iba pang mga tanong. Tingnan natin po ha. At yan mga kapatid, iyan po ang mga balita natin ngayon. Sana po tayo ay mag-iingat pa rin sapagkat nga po delikado pa sa labas ngayon. Okay? Let's see mga kapatid. Ayan, iyan mga kapatid. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong araw ng Huwebes dito sa ating programang Relasyon. Sana po patuloy nyo kaming subaybayan para po magkaroon kami ng magandang pag-uunawa sa mga tanong, maayos na pananalita, at makabuluhang pagpapaliwanag sa mga kapatid naming nakikinig sa amin ngayon upang tunay silang magkaroon ng direksyon sa kanilang mga paglulutas sa problema na yan. At lahat po ng ito'y iniaalay namin para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Okay mga kapatid, eto. Ito po ang ating gustong sabihin ngayon tungkol naman sa internet. Huling balita na lang po Si Lacson on Onason's remark on page internet speed. Not so bad, may sound worse than not so good. Di ba po pag magkamista to sa PMA o ewan kung sino nauna dito. Such was the reaction of Senator Panfilo Lacson on Thursday on the remark of Department of Information and Communication Technology Chief Gringo Honasan that the Philippines' internet performance is not doing too badly. With all due respect to a highly regarded cavalier and distinguished former colleague Senate, not so bad may sound worse than not so good. Well, nako po. Alright mga kaibigan, magwa-word of the day na po ba tayo? Okay, word of the day na po. Eto na. Layon ng programang Relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Okay mga kaibigan, ang ating Word of the Day ay disinheritance. Ano po ba ang ibig sabihin ng disinheritance? Ang disinheritance po ay ang pagtatanggal sa anak o legal na asawa at mga magulang bilang tagapagmana sa ilalim po ng isang last will and testament. Kaya po kung may ginawang palpak o masama ang inyong anak o ang inyong legal na asawa sa inyo, pwede nyo bang hindi pamanahin? Opo, kayo po ay gagawa ng isang disinheritance clause sa inyong huling habilin. At actually, sabi pa nga po ng mga batas natin at jurisprudence, kahit na po ang nakaligay lamang sa last will and testament ay isang pagtatanggal ng mana, disinheritance, okay na po yon. Isang last will and testament na rin po yon. Baka po kayo interesado kung ano ang mga iba't ibang mga
grounds for disinheritance. Ito po, babasahin ko po. Ilan lang. Ang mga sumusunod ay mga sapat na dahilan upang hindi pamanahan ang mga anak o inapo maging lehitimo o hindi. Una, kung ang anak o inapo ay napasiyang may sala sa tangkang pagpatay sa gumawa ng huling habilin. Aba, kung ang anak ay nagsakdal laban sa testador ng isang krimeng may kaparusang 6 na taon pagkakabilinggo o higit, kung ang sakdal ay nahatulang walang bisa, at madami pa pong iba. Ang importante lang po, dapat po ninyong malaman na dapat ang ugat o dahilan ay napakatindi. Okay mga kapatid, tayo po ay magpo-pause muna po ng pansamandali at sandali lang po. Magbabalik po ako kaagad-agad. Ito po ang inyong lingkod, Dean Mel Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria! Ang oras, 12:46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Tuloy na po tayo sa ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Ngayon po, umpisa na po tayo sa ating Q&A. Ang unang tanong, buena mano. May bisa pa po ba ang SPA o Special Power of Attorney na binigay ng nanay ko kahit patay na ang nanay ko? Malamang wala na pong bisa iyan. Bakit po? Sapagkat lahat po ng ari-arian ng isang namatay, pag namatay, ay pumapasa na po sa kanyang mga anak. Ganyan po. So therefore, ang may-ari na ng mga ari-arian ay ang mga anak. So halimbawa po, ganito. Binigyan po kayo ng SPA ng isang lola para itinda ang kanyang mga ari-arian. Special power of attorney para isakatawan nyo sa alagaan nyo interest niya sa pagbebenta ng kanyang ari-arian. Ngayon po, namatay po si lola. Hindi na po sa kanya ang ari-arian na inyong pagbibili. Doon na po sa mga anak. Kaya naglalaho po ang SPA. Kasi wala na kayong nire-representa. At sabi po ng batas, death extinguishes all civil personality and all things appurtenant thereto. Di ba po? Kaya yan po. Pangkalahatan po, generally, wala na pong bisa yan. Wala na kayong nire-representa. At ang mga propriedad sa ilalim ng special power of attorney yan na dati may-ari ng inyong principal, ang may-ari na ngayon ang kanyang mga apo o kaya ang kanyang mga anak. Depende po. So, generally, wala na po. Tapos na. Yung tita ko po, gusto po niyang kasuhan ang kanyang asawa at ang kanyang kabit. At may 2 po silang anak. Ano po ang gagawin dapat? Ito po yung pumapasok sa Republic Act 9262.
sapagkat ang isang asawang babae na iniwan ng asawang lalaki at nakiapid yung lalaki, sumama sa iba, binahay yung iba, para nang may iba siyang asawa, pero hindi pa putol ang kanyang legal na kasal, nagbibigay po ng sakit sa damdamin, sa psikolohiya ng isang babaeng asawang napinsala. Papasok po yan sa emotional abuse ng Republic Act 9262, Violence Against Women. Sabi nga po ng batas na iyan, 4 ang klase ng pang-aabuso ng lalaki sa babae, lalong-lalo na asawa niya, girlfriend niya, dating asawa niya, kalibin niya, dating kalibin niya, at saka yung one night stand niya. Ito po yon: abusong sexual, abusong pisikal, abusong emosyonal, at abusong pinansyal. Iyan pong ginawa sa inyong pakikiapi, di ba? Ang sakit sa damdamin ninyo, abusong emosyonal. Kung gusto nyo po, pakulong nyo po silang dalawa sa ilalim ng 9262. Pwede rin po concubinage, isa pa po yan, pero mas matindi na po yung 9262. Ayan po. Okay, tuloy po tayo. Nahuli po kasi ang tatay ko dahil sa tupada nung linggo. Binalikan po siya namin ng Martes. Ay, nasagot na po ito, piyansa. Ito po ba yung tanong nyo? Pero basahin ko ulit, baka iba. Binalikan po siya namin ng Martes, kaso ang sagot sa amin, hindi pa daw siya na-inquest, kaya hindi pa pwede mag-bail. Ang tanong ko po, gaano po ba katagal dapat ma-inquest ang isang tao after nahuli? Kasi pag hindi daw na-inquest, hindi daw pwede mag-bail. Okay, mali po iyan. Basta nandun na po ang inyong tatay O tatay nga ba? Nandun na po ang tatay nyo. Nakakustodiya na ng polis. Sabi po sa bagong rules of court ngayon, kahit na po preliminary investigation, kahit na po inquest, kahit na po yung proceeding prior to the filing of the suit, pwede na pong mag-bail. Kaya kayo pong mga kamag-anak, pumunta na po kayo sa Public Attorney's Office. Papuntahin nyo na po doon sa inyong as tatay nga ba, tatay, at kausapin na para makapag-bail na. Pwede na pong mag-bail. Under the rules of court po, basta't po preliminary investigation at that stage, pwede na pong mag-bail. Hindi na kamukha nun dati na dapat masampa muna sa korte. Okay po, tuloy po tayo. 40 years ng kasal ang aming magulang, pero noong 2019, natuklasan namin ang pangangaliwa ng ama namin at napag-alaman na ikinasal sila ng kabit niya sa Las Vegas, US of A noong February 2019. Valid po ba ang kasal nila sa Pilipinas? Sa totoo bang accepted ng Pilipinas ang common law wife? Hindi po, wala po yan. Basta't po hindi pinuputol ang unang kasal, kahit saan pa pong lupalop sa mundong ito, nagpakasal ulit ng pangalawang beses na hindi pinuputol ang unang kasal, tawag po doon bigamya. Hindi po kinikilala ang bigamya sa Pilipinas. Common law wife, ano ba ang ibig sabihin nyo? Ang ibig sabihin nyo ba yung common law wife na paramour, yung kinakaapid, yung kabet, hindi po tinatanggap yan. Illegal po yan. Di ba po? Hindi po tinatanggap yan sa Pilipinas. Okay, mga kapatid? Alright, tuloy po tayo sa iba pang mga katanungan. Kailangan po ba ipanotaryo ko na kaagad ang nabiling lupa na ang binigay po kasi sa amin ay open deed of sale. Open deed of sale kasi hindi pa daw po nadating ang pinakasukat ng lupa. Ay hindi po, wag po.
ligay na po doon ang halaga ng lupa na napagkayarian ninyo at saka ligay na po doon ang sukat, at least meron po namang titulo yan. Huwag po kayong pipirma ng hindi kompleto ang kontrata. Wala pong mga such thing as blank. Alam ko po, baka ang gagawin yan, ililigay mas mababang presyo para mas mababa ang pagtatak sa kanila, yung mga seller. Ay, huwag po kayong makikisama dyan. Sabihin nyo, ang gusto ninyong dokumento, kontrata na nakasulat ay COMPLETE. Complete po. Okay? May binili po kami ng lupa, hulugan. May pirmahan kami pero hindi notaryado. Namatay na po yung nagbenta. Tuloy pa rin ang paniningil ng anak niya. Pwede po ba ipapabago yung kasunduan namin? Kontrata na po yan. Ginagalang pa nga po ng anak niya. Basta't po pumasok na sa kontrata na po iyan. And ang kontrata po ng bilihan ay tinatawag na real right. Real right. Ang real right ho, pumapasa sa anak. Kaya nga po't mabuti, kinikilala ng anak. Patuloy pa po iyan. Ayan po, ha? Okay, mga kapatid. Alright. Tuloy pa po tayo sa ating pagsasagot. Namatay po ang barangay chairman namin sa sakit. Ano po ba ang pwede namin gawin para matanggap namin ang monthly honoraria namin ng August at September? Year-end bonus at hazard pay bago kami tanggalin sa trabaho ngayong September 30. Co-terminus po kami. 900 barangay personnel na po ang naghihintay dito. Punta na po kayo kay Mayor. Siyempre po kasi ang mga nilalabas po ng gobyerno nasa budget Di ba po, parating nasa GIA, nasa budget ng munisipyo. Hindi po pwedeng maggastos ng pera ang isang munisipyo kung wala pong pahintulot ng ordinansya nila o kaya po ng mayor nila. Kaya punta na po kay mayor at sabihin niyang problema niyo sapagkat siya po makakaalam kung pasok kayo doon sa ordinansa ng budget nila. Okay? Alright? Ito pa po mga kapatid. Pwede ko po bang kasuhan ng asawa ko kasi nakipaghiwalay po siya sa akin sa chat lang at hindi ko po alam ng dahilan sa pakikipaghiwalay niya sa akin. Nasa ibang bansa na po siya at hindi siya nagsusustento sa anak namin. Well, kung ikaw ay lalaki na nagte-text sa atin, nagkahiwalay kayo ng asawa nyo. Ang kasong sibil. Gusto mo illegal separation muna. O kaya baka papasok sa psychological incapacity, baka pwedeng putulin ng kasal pero dapat dependent sa circumstances yan. O di ba po? O kaya gusto nyong ihiwalay na ang inyong conjugal property. What is yours is yours, what is yours is yours. Para wala na komplikasyon. Pero criminal case sa naghiwalayan lamang na mag-asawa, baka wala pong kaso sa hiwalayan na mag-asawa na wala namang ginawa yung dalawat isa. Ngayon po, hindi nyo nga po alam ang dahilan. Kaya anong kasong kriminal ang papasok nyo dyan? Kung hindi nyo alam ang dahilan, di ba po? Pero civil, kung papasok po kayo sa legal separation o kaya yung dissolution of conjugal assets, pwede naman po. O yan mga kapatid, tayo po ay magko-commercial ulit. Ang bilis ng panahon po at sisikapin natin makasagot tayo ng madami pang tanong. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Sandali lang po. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria! Ang inyong kinagigiliwang tambalan tuwing umaga, nasa Radyo 5 na. Abangan! Bakit nga po ba mahalagang magsuot ng face mask? Ayon sa DOH, nagsusuot ng mask ang bida upang maiwasan ang mahawa at makahawa ng COVID-19. Ang face mask ang nagsisilbing proteksyon upang maiwasan ang posibleng pagpasa ng COVID-19 virus mula sa talsik ng laway dulot ng pagbahing, pag-ubo o pagsasalita. Ginagawa natin ito hindi lamang upang protektahan ang ating sarili, ngunit upang protektahan din ang iba. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan,
Weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Boss sa trabaho o boss na puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello mga kapatid! Balik po tayo, sumasagot po tayo sa mga iba't ibang mga katanungan ninyo. Pero bago po ang lahat, ako po ay babati po ako sa ating mga kasamahan dyan, mga kapatid natin dyan sa TV5, sa Radyo 5, sa loob po ng aming studio. Sapagkat nandoon po sila, pinapaandar po itong programang ito. Gusto ko pong batiin si Cherry Baile, si Ed, si Rome, si Dick, Director Joey, tsaka si Leche Plan King, si Jurgen. Sarap po ng Leche Plan yan, di masyado matamis, tama sa mga diabetes. At syempre, aking binabati rin si Andrew, na siya pong nagpapagalaw-galaw nung inyong nakikita sa mga intro, extra at commercial. Sila po, kung wala po sila, wala po ako. Kaya dapat po bigyan po natin sila ng dangal. Hello, ay bow kami sa iyo. Bow. Balita ko nga po dyan po sa loob ng TV5 ngayon para sila mga space persons. Para sila nakakapote, etc. dyan. Kasi po, maingat po dyan sa loob ng TV5. Mahirap na po mag-COVID-19. Ano po ha? Kaya sa ating mga crew dyan sa loob, thank you. Thank you for everything. From Mr. Nicanod. Okay, let's move on mga kapatid. Alright, tuloy po tayo. Okay, nagsalamin ako kasi alam niyo naman, senior moment na ngayon. Okay, eto po. Okay. May karapatan po ba kahit hindi kami magkamag-anak na nagbigay ng bahay at lupa sa akin? Meron po siyang pinagawang deed of donation bago po siya namatay. Wala po kasi sila anak at ako ang inalagaan simula nung bata ako. Okay. So, may dinonate sa iyo. Okay. Sige, alright. So, may binigay sa iyo. Okay. Tignan mo yung deed of donation mo kasi hindi ko masasabi kung legal yan o hindi. Tignan mo kung nahandong ka sa loob ng aking sasabihin. Basta't ang isang tao ay nag-donate ng lupa. Basta't ang isang tao ay nag-donate ng lupa at bahay. Hindi pwede laway. Hindi pwede nakasulat lang. Dapat nakasulat at notaryado, acknowledgement ang tawag doon ng isang notary public sapagkat tinataas ang antas ng isang acknowledgement ng notary mula sa pribadong dokumento nagiging public document at sinabi sa batas kung ikaw ay magdo-donate dapat na sa isang pampublikong dokumento. Hindi lang po pribado kung ang idodonate ay lupa at bahay. O, tingnan mo kung nandiyan ka. Kung yung mga alituntunin na yun nasunod. Ha? Okay, sige. Alright, tingnan mo yan. Namatay po. Okay, now, sagutan natin yan. Nag-60 years old na. Nag-60 years old na po ang nanay ko ngayong September. Gusto niya pong mag-retire sa trabaho niya. Siya po ay 25 years na nagtatrabaho. May separation pay po ba siyang makukuha sa employer kahit meron po tayong pandemic sa ngayon? Naapektuhan po kasi yung company ng nanay ko sa pandemya eh. Opo, sa tingin ko po, opo. Sapagkat yun po ay naipon ng nanay niyo. Bukod po sa SSS na makukuha niyang pensyon. Bukod po sa pag-ibig na kanyang ma-reimburse yung mga nahulog niya.
meron po sinasabi ang batas na ang mga regular employees na rank and file, basta't umabot sa 60 years old or 65 years old, depende po kung kailan sila gusto na magtapos, ay makakatanggap ng half month for every year of service. Yan, kung regular at rank and file, mukha naman sigurong regular, 25 years na nandyan. O regular and rank and file. Okay po, yan po, tingnan nyo kung nandun kayo. Alright, may karapatan bang ibenta ng magulang ang pundar ng anak na binata ng walang paalam? Halimbawa po, motor, tricycle at hand tractor. Sa ngayon po ay may asawa na yung anak. Ang pwede pong makapagbenta ng isang ari-arian ay ang may ari lamang. Wala na pong makakapagbenta ng anumang pag-aari, kundi ang may-ari lamang. Or, kaya po minsan ang may-ari, binibigyan ng isang tao ng SPA, Special Power of Attorney, para yung taong yun po magsakatawan sa kanya na ipagbili ang kanyang lupa, parang ahente niya. Pero bukod po doon, wala pong sino man ang pwedeng magtinda ng ari-arian ng iba. Kahit na nanay nyo, o tatay nyo, o kapatid nyo, o aso nyo. Ay, hindi kasama po yung aso. Iba po yung pet yun, pet. Okay? Alright, mga kapatid. Attorney, bawal ba sa batas ang magkantahan kahit araw? May kapitbahay po kasi kami nagalit, labag ba yan sa batas? Alam niyo po, totoo po. Ganito po yan. Ang mga magkakapitbahay po ay dapat galangin ang kapanatagan, katahimikan, kalusugan, kapayapaan ng bawat isa. Kung sila po ay gumagawa ng pang-iirita o pang-aanoy sa pamamagitan ng usok, ingay, yugyog, alikabok, amoy, glare at iba pa, pwede po silang managot. Ang tawag po kasi dyan, molestya. Kaya po kung habang kayo ay natutulog ng katanghalian, bigla pong may kumanta sa kapitbahay nyo ng You Will Survive at saka My Way, ang lakas-lakas, naka-microphone pa, pwede po talagang patigilin iyan sapagkat nang momolestya. Kaya nga po, dapat sarado na lang ang mga bintana, sarado ang pintuan, isil yun, apartment na yun para hindi po makalabas ang ingay. Tandaan po natin, molestya po iyan. At kung hindi kayo, kung mag-iingay pa rin po kayo, napakiusapan na kayo, baka po talagang humantong sa tinatawag na unjust vexation. At basta't po humantong sa unjust vexation, kulong po yan. Kulong. May pagkulong po dyan. Kaya, minsan po ako, basta't dito sa aming lugar, may maingay, tumatawag na lang po ako ng pulis. Bahala na yung pulis kung gusto silang kulong, pero nasa sa inyo kung gusto nilang pakulong. Ayan po, ha? Ayan po. Ano po yan, mga huwag po kayo maging irresponsible. Dapat po magrespetuhan tayo. Hindi po natin pag-aari kasi ang ere na kung saan kumakalat ang ingay. Iyan po ang kasagutan ko. Nasa batas po iyan sa Civil Code of the Philippines sa chapter ng molestya, ang tawag po doon nuisance, at sa chapter po ng unjust vexation sa Revised Penal Code. Yun po ang kasagutan ni Dean Mel. I recently got hired by an online ESL company from South Korea. Oh, legitimate pa yan? Yaba sa'yo. Tisimni ka. Nag-promise po sila ng full-time position, fixed schedule, and rate per hour na mas mataas sa ibang ESL. However, feel ko na-scam po ako. Na-scam ka. After my first day yesterday, di po ako nasayahan na sa management kahit mababait po mga students. Ano? Kung aalis po ako, breach of contract na po ba yon? May need daw po akong bayaran. Ano?
Teka muna, tignan nyo muna, meron ka bang pinirmahan? Kasi po dapat may period yon, hindi po patingin nyo po itong nabasa nyo yan sa online. Kung may nabasa kayong mga representation nila, kung may nabasa kayong kontrata nila, kung may nabasa kayong kasunduan nila, kung may nabasa kayong sulat nila, dapat po mapabasa nyo sa abogado. Tingnan mabuti ho, tingnan mabuti. Di ba po ha? Kasi po baka ito nga ay mga mangloloko. Di ba po? Patingin niyo po, lahat po, ano kayo ng hard copy. Maglabas kayo ng hard copy. Kasi po, doon po, the devil is in the detail. Ika nga. Kaya nga, pabasa niyo po. Kung wala po kayo makitang abogado, punta po kayo sa public attorney's office. Sabihin niyo, attorney, pwede po bang humingi ng tulong? O ba, basahin nyo nga itong dokumentong to. Ano bang nakalagay? Tali ba ako talaga dyan? O yan po ha. Okay. Alright, mga kapatid. May habol po ako bilang anak sa lupa na pamana sa nanay namin. O, okay, sige. Okay. So may namana ang nanay nyo. Okay, tuloy natin. Lahat po silang magkakapatid ay may kanya-kanyang lupa na ibinigay sa kanila ng mga lolo at lola po namin. Pero po yung isang kapatid lang po ng mama ko ang nakinabang. Ay nako, hindi po pa pwede yun. Kasi po, basta't namatay po ang isang magulang at may mga magkakapatid, yung ari-arian po ng magulang na yon, ano po, kung legitimate lahat po, pantay-pantay ang makukuha. Wala pong pwedeng maging parang hari dyan at angkinin lahat. Wala pong pwedeng, hindi po pwedeng ito. Akong pinakamatanda, akong kuya nyo ha. Makinig kayo sa akin ha. Ako na magbibigay lang sa inyo ha. Akin to. Wala pong ganon. Wala rin pong ganito. Akong bunso, akong paborito, akin lahat yan. Sabi ni nanay. Wala pong ganyan. Pantay-pantay po. Kung 5 kayo, halimbawa lang, 1 at 5, 1 at 5, 1 at 5, 1 at 5, 1 at 5. Yan po. At equal po ang interest nyo dyan. Okay. Tuloy po tayo sa iba pa mga katanungan. Regular po ako sa kumpanya, almost 5 years na po. O sige, regular ka, rank and file. Wala po kaming OT. Okay. Pinalit po sa nila sa OT ay ang incentive at meal allowance po if any event po kami. Rental aircon po kasi nature ng company at wala din po kaming health card. Ano po ba pwedeng gawin para maayos po ang benefits namin? Teka muna, kung regular po kayo, talagang ang OT nyo dapat ganyan. Dapat ganyan po. Ganyan. Alam nyo yan? Datong, dinero, money, peso. Hindi po pwedeng 3 salop ng bigas. O kaya 4 na mangga. Hindi po pwedeng ganun. Di ba po? Unless na pumayag kayo. Pero hindi po pwedeng ganun. Kaya sabihin nyo, okay, so may karapatan kayo doon. Malinaw na malinaw. At ang sabi nyo po dito, wala po kayong health card. Pero may PhilHealth ba kayo? Naku, ito na naman ang PhilHealth na pumalpak. Pero dapat po may PhilHealth kayo. Di ba po? Ay, naku po. Tapos, tama po. Pwede nyo pong ayusin yan. Sabihin nyo lang po sa nagpapatrabaho sa inyo, dapat po pala yung overtime pay. Kaya nga po sabi, overtime pay. Ngayon, kung ayaw po talagang sumunod sa inyo, sumbong nyo na po sa DOLE. Para po ang DOLE na ang tumawag sa kanya at sabihin ayusin ang kanyang mga sistema dyan sa kumpanyang yan. Ayan, sige po, ganyan pong gawin nyo. Mali yung taon ng kapanganakan namin mag-asawa sa aming marriage contract. Saan ako po pupunta para maayos o maitama na taon at wala po bang bayad ang pagpapaayos nun? At matagal po ba ang proseso? Lahat po kasi may bayad eh. Wala pong libre sa mundo. Yan po ang problema. So, siguro may bayad yan. Tsaka po, baka po i-touring lang yung typo error. Dalhin niyo po yung birth certificate nyo. Ang best evidence po ng pagkapanganakan ay ang birth certificate. Kaya po baka i-touring lang na typo error yan nandiyan. So, punta po kayo sa local civil register unless na mag-ingat ang local civil register na sabihin sa korte nyo na lang yan. Pero normally po, para sa tingin ko, typo lang yan. Okay po? Ayan po mga kapatid, ang
ang sitwasyon. Mga kapatid, huwag po kayong alis. Ito po ang inyong lingkod, Dean Mel Santa Maria. Ako po'y magbabalik. Sandali lang po. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria! Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, Happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christopher Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christopher Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Isa po sa mga nilalaman ng kampanyang Bida Solusyon ng DOH ay ang isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. Ang COVID-19 ay maaari ring makuha mula sa paghawak ng mga bagay na may droplets tulad ng mga doorknob, telepono o handrails na aksidenteng naililipat sa mata, ilong at bunganga. Maghugas o isanitize ang mga kamay. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello everyone! Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Bago po ako magpatuloy, gusto ko po kayong anyayahan na kung wala kayong ginagawa mamaya, o kaya bukas ng umaga, whatever, meron po akong YouTube channel. Pangalan po nun, Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. At ano po ang makikita nyo sa YouTube channel na yan? Ayan po, oh. Yan. AIR. Air. Advice. Interview. Reaction. Ang advice po, kamukha po ng ginagawa ko ngayon. Nagbibigay akong legal advice. May mga maliliit po akong video doon sa pagpuputol ng kasal, sa paghihingi ng suporta, sa mangongolekta ng utang, sa mga diborsyo, sa 9262, sa karapatan ng mga guro. Meron po akong maliliit. So, baka po may problema kayo at makita niyo yung sagot doon sa maliliit na video yon, magbakasakali po kayo at baka makatulong. Pangalawa po, meron rin po akong mga ini-interview doon na mga personalidad at sana po makita nyo rin at maaaliw naman po kayo. At panghuli is the R. Yan po, R. Reaction. Nagre-react po ako sa mga magagaling na mga Pilipinong manganganta, except one, BTS. Nag-react rin po ako, yung Korean na super duper K-pop group, ang galing po nun, pero mas magaling mga Pinoy. Mas magaling po Pinoy. Kaya po, kung nanaisin nyo po, pumunta po kayo sa Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. At huwag nyo pong kakalimutan, mag-subscribe sana po kayo. Subscribe lang po at pindutin yung maliit na bell para po kung oras na at mag-upload ako at may live streaming, kayo po ay manonotify at makakapanood po kayo. Kamukha po mamayang gabi, alas 8 ng gabi, mamaya po may live streaming po ako parati every 8 o'clock in the evening. Kaya po, pinag-uusapan natin nun, political current events po. Nagbibigay po tayo ng mga kuro-kuro sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya huwag po niyong kakalimutan, Attorney Mel Santa Maria YouTube channel at sa aking Facebook fan page, Dean Mel Santa Maria, like lang po.
Okay? TY, maraming salamat po. Muchas gracias, señores y señoritas. Okay, let's move on. Okay, may union po kami ng may union po kami ng kumpanya. Ayon sa CBA, may bayad pag kami ay mag-resign. Sa ngayon po ay may pandemic. Pwede bang katuwiran ng kumpanya na nalugi sila ng 6 na buwan kaya hindi niya mabayaran ang nag-resign? Abay, ito pa, makinig kayo mabuti. Talaga pong metikuloso to, talagang maselang to, sensitive. Ang CBA po, Collecting Bargaining Agreement, ay isa pong kontrata. Kontrata ng mga manggagawa at kontrata ng nagpapatrabaho. Meeting of the minds. Kung napagkasunduan po nila na ang isang taong kahit na mag-resign, may matatanggap na separation pay, pananagutan po iyan, commitment po iyan, promise po iyan, at dapat tuparin. Kaya lang po, sa pangkahalatang batas natin, sa batas na tinatawag na obligation and contracts, sinasabi rin po na kung may mga pangyayari na hindi inaasahan o inaasahan man, ay hindi mo mapipigilan, ang tawag mo doon kung naapektuhan ng mga obligasyon sa isang kontrata ay act of God or fortuitous event. Yan po ang tawag dyan. At normally po, ito po ang nakalagay sa batas natin. Basta't pinasok na po ng fortuitous event at hindi na makakilos ang dalawang panig o isa, yan po, yung fortuitous event ay isang excuse sa pagpapatupad ng pananagutan ng dalawang panig. Ayun po ang nakalagay sa batas natin. Kaya lang po, meron rin pong sinasabi na maaaring hindi itong alituntunin na ito ay hindi pwedeng di umiral kung number 1, may istipulasyon doon mismo sa kontrata na hindi maapektuhan ng act of God or fortuitous event ang kanilang kontrata. Number 2, kung dinidikta po ng iba pang mga batas na kahit na may fortuitous event, mananagot. Number 3, kung the nature of the situation dictates that kailangan pa rin managot. Tingnan nyo po kung nasa exception kayo o nasa general rule kayo po. Basahin nyo po ulit yung CBA nyo. Baka the devil is in the small words, the blueprint. Kaya po, ito nang importante talaga. Suyurin nyo ulit ang inyong collective bargaining agreement. Tingnan ninyo, baka may mga istipulasyon na makapagbabago doon sa mga sitwasyon na sinasabi po ng batas. Ayan po. Okay? Tingnan nyo po. Magpagabay po kayo. Okay po. Alright, mga kapatid, tuloy na po tayo. Okay, tuloy. Ito pa. Tanong. Ano po ang mangyayari sa isang illegitimate child ng dalawang mag-live-in kapag natapos na ang annulment ng lalaki sa kanyang dating asawa? Ongoing pa lang po kasi ang annulment pero 8 years old na po ang anak nila ngayong naka-live-in. Naka-apelyido na po ang anak sa lalaki. May paraan po ba para magiging legitimate ang bata pag maputol na ang kasal sa una at nagpakasal ang dalawang mag-live-in? Di pa po kasi putol ang kasal nang isinilang ang anak. Ang anak, ano po ang dapat gawin ng mag-live-in? Okay po, ito po ang sinasabi ng batas natin. May proseso po na ang tawag ay legitimation.
May proseso po na ang tawag ay legitimation. Okay po? Ano po ang legitimation? Ang sabi po sa legitimation ay ganito. Kung ang dalawang partido ay nagkaroon sila ng anak at nung pinaglilihi, hindi po nung pinanganak, nung pinaglilihi, at if at the time of the conception, wala pong obstacle para magpakasal ang dalawa, at sinilang ang bata, at nagpakasal ang dalawa, male-legitimate po ang bata. So ang tanong ulit, kailan po nale-legitimate ang batang unang ay illegitimate? Una, kung ito ay nung nasa sinapupunan, nung conception, ay walang bahid o obstacle sa dalawang partido na magpakasal. Pangalawa, sinilang ang bata. At pangatlo, nagpakasal yung dalawa. Diyan sa sitwasyon nyo, hindi pa tapos ang annulment. Kung nabuntis yung babae, hindi pa tapos ang annulment ng lalaki, may obstacle nung pinaglilihi ang bata. So therefore, hindi mali-legitimate. Kahit na ikasal sila subsequently. Sapagkat ang unang requirement ay for legitimation, the parties should not have any legal impediment to marry at the time of conception, hindi at the time of birth. Ngayon po, okay, be that as it may, pwede po bang mabigyan ng legitimate rights ang bata? Pwede naman po. Sapagkat po yung batang yan ay isinilang sa loob ng isang kasal, di ba po? Kasi po nakipag-extramarital affair lang, di ba? Sapagkat po, at sinabi nyo, annulment. Ano po ha? Sapagkat po yung batang yan ay isinilang habang kasal pa ang babae sa tunay niyang asawa na ngayon ay nagpapaanal. Tinuturing po munang anak iyan nung legal na asawa kahit po nakapangalan dun sa lalaki. Kaya ang gagawin po dapat dyan, itong legal na asawa, magpapile pa po ng isang kaso, ang tawag po doon, petition for impugning the legitimacy of the child. At ang korte po, basta tatapos yung kaso yun, sasabihin, itong batang ito ay hindi anak nung legal husband. At pagkatapos po, na-annul na ang marriage, na pasinungalingan na sa korte na yung anak ay kanya. Natapos na po yung dalawang yon. Pwede pong i-adapt nung tunay na nanay at tunay na tatay, magpakasalang po sila. After annulment, rehistro yung annulment, tapos natapos na po yung impugning the legitimacy of the child, magpakasal po yung dalawa at i-adapt ang bata sapagkat po ang illegitimate child para po magkaroon ng status of a legitimate child dapat i-adapt nung dalawang panig pero dapat kasal na sila. Ayan po ang solusyon. Masyado po nga medyo may mga stages po, di ba? Pero sapagkat ang anak nung oras o araw na hindi dapat makisama sa iba, na hindi dapat makitalik sa iba, na hindi dapat magkaroon ng anak sa iba, talaga pong iyon ang proseso para ma-entangle lahat ng mga objectionable parts. Okay, mga kapatid. All right, mga kapatid. O ano, mag-ano ulit ba tayo? Okay, tuloy pa po tayo. All right, mga kapatid. Magbe-break po tayo sandali. Magbabalik po ako. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Huwag po kayong aalis. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria!
Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Target ng World Health Organization na simula ng Solidarity Trial sa Pilipinas ng bakuna laban sa COVID-19 sa ikatlong linggo ng Oktubre. Tatagal ito ng 18 buwan. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, naglaan na ang Department of Science and Technology ng 89.1 million pesos na pondo para sa Solidarity Trial. Ang pondo ay sa operational expenses at sagot naman ng WHO at manufacturers ang bakuna. 34 na bakuna ang isinasa ilalim ngayon sa evaluation ng WHO kung saan 8 ang kabilang sa initial trial. Samantala, pabor si Marikina Congresswoman Estela Quimbo na dagdagan ang bilang ng mga public transport sa halip na bawasan ang distansya ng mga pasahero. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Quimbo na mas magandang dagdagan ang papasadang mga jeep kaysa gawing 0.75 meter mula sa 1 metro ang distansya ng mga pasahero. Ayon kay Quimbo, may 38,000 jeepneys pa na nakatenga at matutulungan pa ang mga tsuper kung papayagan na silang mamasada. Paliwanag ni Quimbo, mas mapanganib ang pagbabawas ng distansya dahil maaaring maging daan ito ng pagkalat ng virus. Ipinanukala rin ni Quimbo na gawing flexible ang working hours upang maiwasan ang pagkumpol-kumpol ng mga manggagawa tuwing peak hours. Sa halip na alas 8, maaaring ilipat ng mas maaga o alas 10 ng umaga ang pasok ng ibang manggagawa. Inihalimbawa ni Quimbo ang Vietnam na nakokontrol nila ang pagdami ng COVID-19 cases sa kanilang bansa dahil sa magandang sistema na ipinatutupad sa kanilang transportasyon. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang hindi lang ito. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Kasinatahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello everyone! Balik po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Sumasagot po ako ng inyong mga katanungan. Sa yugtong pong ito, gusto ko po namang bumati. Gusto ko pong batiin ang aking nanay, si Nanay Flor. Nako, mula po nung nagpandemya, isang beses ko lang po nabibisita. Pero I will visit you again, Mami. I love you. Iyote amo. Yan po ha. So, there you are. At saka mga kapatid ko, si Ate Millie, si Irene, si Lauren, mga anak nila, mga asawa nila, kamusta po kayo? Kamusta kayong lahat dyan? At syempre sa staff ko sa FEU, si Vicky, si Lani, si Angeli, si Carla. Binabati ko kayong lahat dyan. At exam week po ngayon, midterms week, kaya medyo busy. At nakakaahon naman dito sa online education. Ayos naman po. Wala naman masyadong nagiging problema. May mga glitches here and there. Pero okay lang. No problem. Ayan po. Okay, at syempre, binabati ko rin po ang aking maestra in Espanyol, Señorita Frances Restor.
Elias es muy profesora excelente en español. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Okay, tuloy na po tayo mga kapatid. Habang nasa ibang bansa ako para magtrabaho, sinanla ng asawa ko ang titulo or bahay at lupa namin na hindi ko alam. Ano po ba ang pananagutan ng asawa ko at ang mga tao na involved? Kasi pati pirma ko ay dinaya nila. Ay, pirmang peke. Wala po yan. Basta't peke, wala pong binubungang mabuti ang peke. Di ba po? Kaya sabi rin po ng ating batas, ang dalawang mag-asawa, kung wala namang prenup agreement bago sila ikasal na tinatakda nila na kanya-kanya sila sa pag-aari ng mga propriedad habang sila ikasal, kung wala po silang prenup agreement na ganon, ang binibigay po ng batas sa kanila ay ang tinatawag absolute community of property, na ang lahat ng pinundar habang sila ay kasal ay pag-aari ng dalawa. So pagbibigyan po ng pasanin ng isang kalupaan ng isang asawa in favor of another, like for example po sangla, isasangla yung lupa ng isang asawa lang po, wala pong bisa yun. Void from the beginning. Tawag po dyan, void ab initio. Ang pagsasangla, ang pagbebenta po, at paglalagay pa ng iba't ibang mga pasanin sa kalupaan na konjugal ay dapat may pag-oo ng dalawang asawa, ni wife at ni husband. At kung ang isa po ay hindi nagbigay ng kanyang oo o kaya hindi po alam ang nangyari, wala pong bisa. Void po ang transaksyon. Ngayon po, siyempre po, may pananagutan ba? Nagpeke, sinabi niyo, falsification of private document. Ngayon, kung iyan pa ay nag-under oath sa dokumento, nagiging public document. Falsification of public document. Yun mananagot sila. Krimen po yun. Di ba po? Alright, mga kapatid. Okay, mga kapatid, eto pa ang tanong. Meron na pong deed of extrajudicial settlement, okay po, of the estate, names of dead parents, which iparases pa lang po ito para na magkatitulo. Okay. Ngayon po, isa sa mga kapatid ang nagbago ang isip, gusto makipagpalit ng pwesto, ano po dapat ang gagawin? Yan po, hindi na nagkakaunawaan dyan. Ano po, normally po, basta nakapagpirmahan na, kontrata po yan, yun na po eh. So, ibig sabihin po, ang extrajudicial partition po ay isang, kontrata. Kontrata po, parang in the nature of a contract. Basta't nagkapirmahan na po at nagkasundo ang mga magkakapatid po, ay iyon na. Hindi na po mababawi. Sapagkat nakaroon na ng vested right. Yung iba, doon sa mga hati-hati nila. Ngayon po itong nagpalit ang isip. Pero kung ayaw po ng iba makipagpalit, ano magagawa niya? Wala po siyang magagawa. Di ba po? Kasi po sinabi, nagkahati-hatian na eh. So, limbawa po, 5 kami, naghati A, B, C, D, E. Naghati-hati na po, nandoon na po, nakasulat na sa extrajudicial partition. Ayaw ni B, yung kanya, sige nyo siya makikipagpalit. Kung ayaw nung iba, wala na. Di ba po? Unless na idali niya sa korte, intestate. Pero patunayan yung nagpirmahan wala namang problema. Pero kung sinabi ng inyong kapatid na merong misrepresentation na nangyari, merong hindi siya alam na nangyari, merong pag-i-intimidate, o may mali, may mistake na nangyari, baka ho pwede talagang paulit yan kung may mistake. Okay po? Alright, let's move on mga kapatid. Hiwalay na kami. Sobra ng 1 taon. At kami ay kasal sa huwes. At may 2 kaming anak. Inamin niya sa akin na may nakarelasyon na siya. At sinabihan din ako ng kanyang magulang na may kinakasama ng kanyang anak. Okay? At ngayon,
Ngayon po, pinagdududahan niya ako na may karelasyon. Tapos ngayong araw na niya aaminin na may tapos ngayong ayaw na niya, ngayon ayaw na niyang aminin na may nakarelasyon po siya. Ano po ang pwede kong gawin? Alam niyo po, kung ang mga paratang ay hindi naman totoo, ano po? At mali po 'yan. At kung ang inyong kung ang sa tingin niyo ang asawa niyo ay palpak na hindi na kumikilos bilang asawa at mapapatunayan ninyo na yung ugaling yan ay nahanduunab nung kinakasal pa lang kayo, ngayon lang talaga umusbong ng husto, baka pwedeng paputol ang kasal. Yan po ay tinatawag na psychological incapacity. Ngayon naman, kung umamin, hindi umamin, wag umamin, hindi umamin, wala po kayong magagawa sa sinungaling na tao. Magsisinungaling po yan hanggang langit. O baka naman nagsasabi ng totoo. Di ba po? So kaya, kung may pinaparatang kayo, dapat may ebidensya kayo na patunayan ito. Pasanin ng nagpaparatang ang patunayan ang kanyang mga paratang. Hindi naman po nananatili na lang sa laway lang. Ang pag-aamin po ay isang ebidensya. Kaya, kung mapapakita nyo ng detalye sa isang affidavit na talagang umamin, kailan, anong nangyari, anong circumstances kung bakit umamin, baka po talagang i-consider yan ng korte na tunay na ebidensya. Ayan po. Okay po, mga kapatid? Alright, tuloy po tayo. May girlfriend po ako na naglayas sa kanila at dito po sa... okay, nasagot na natin to. Pwede po ba sarandaan ng subdivision na dead end? Meron ako lote adjacent sa subdivision ng National Housing. Sara na dead end. Ano kaya? Well, lahat po ng may-ari nagagawa ang kanilang mga dapat gawin sa kanilang pag-aari. At ang mga developer po, normally, ang may-ari ng subdivision. Kung pag-aari po nila, gusto niya sarili lang isang gate, di sarap po nila. Kaya lang, ito po ang dapat ninyong malaman. Yun na lang po ba ang inyong nilalabasan? Yun na lang po ba ang nilalabasan nyo papunta sa inyo at pabalik sa inyo? Ang gusto ko pong sabihin yung wala nang iba kayong, at kung hindi kayo, palabas at papasukin doon, magpaparachute na ba kayo? Yun po ang ibig kong sabihin kasi kung may nadadaanan po kayo, inconvenient lang, not counted Kasi kung wala po kayong nadadaanan at kailangan nyo magparachute papunta sa inyo, karapatan nyo pong mabigyan ng tinatawag na legal right of way. So, yan, tingnan nyo kung nandiyan kayo sa sitwasyon na yan. Okay mga kapatid, tayo po ba ay magbe-break muna? Okay, wala pong sinasabi. Okay, ito Usa pa. Kung magpapagawa na po ba kami ng extrajudicial settlement, lahat ba ng mga anak ang magbabayad bawat isa? Pantay-pantay po kayo. Sa inyo po lahat yan Wala namang, yun lang po ang fair na dapat gawin. Sapagkat kung 5 po kayo, gagawa po kayo ng extrajudicial partition, kanino po pupunta ang lupa? Di ba sa inyong 5, hati-hati po kayo, hindi po pwedeng gawin ganito. Okay, hatiin na natin, ikaw lang magbayad Wala pong, hindi naman po makatarungan yon, di ba po? Okay, alright mga kapatid, ano po kaya ang dapat kong gawin? Gusto ko po sana na apelyido ko ang gamitin ng mga anak ko dahil ang tatay po niya ay hindi na siya dinadaw ang anak ko at hindi din po nagsusustento. So ibig sabihin po illegitimate ang anak nyo. Meron naman po kayong karapatan na ilagay sa apelyido ninyo bilang nanay nga ba to? Tama. Bilang nanay ang apelyido ng anak nyo. Ngayon, kung nakapirma po ang tatay sa likod at nagamit ang apelyido niya, pwede naman pong ilipat sa inyo. Ilipat po sa inyo. Pwede naman po. Walang problema. Pero the practical side is this. Kung nakapirma naman si tatay sa likod ng birth certificate at niligay ang apelyido ni tatay sa birth certificate, bakit mapapalitan?
Tatay rin naman po iyan. At hindi po natin malalaman kung anong yayari sa kinabukasan. Baka manalo yan ng loto. Di ba po? Loto. At wag naman mangyari kung yumao. Di po ang anak nyo tigapagmana. Ngayon, kung papalitan nyo ang pangalan yan sa pangalan nyo, baka sasabihin ng mga kamag-anak, kaya mo pinapalitan yan, hindi iyan ang anak eh. Okay pa nasa defensive ngayon. Di ba po? So, dapat tignan yung mabuti ang sitwasyon. Tandaan po natin, ang birth certificate po ay hindi sa inyo. Ang birth certificate po ay dyan sa anak nyong iyan. Tiriin nyo po, makakatulong ba sa anak ninyo ang gagawin ninyo o hindi? Kasi kung hindi po makakatulong, wag na lang po, di ba po? Okay lang, parang po sa akin. Yan po kasi ang akin pinapayo sa mga kliyente ko nung araw. Okay mga kapatid, ako po si Dean Mel Santa Maria. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang inyong lingkod. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria! Ang oras, 1:46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay mga kapatid, balik po tayo sa ating programang Relasyon. Ito po ang inyong lingkod. Si Dean Mel Santa Maria sumasa inyo po at sumasagot pa ng inyong iba't ibang mga katanungan. Ito po, tanong. Valid po ba ang kasunduan sa barangay para sa hatian ng lupa? Kasi may binigay pong lupa ang tita niya sa lola ko, pero naghahabol po yung mga kapatid ng lola ko, nakapangalan po ang lupa sa lola ko. Kung valid po ba ang kasunduan ng para sa hatian ng lupa? Ano po ba ito? Mga ano po ito? Mga nagtagapagmana? Hindi po masyar. Kasi may binigay pong lupa ang tita niya sa lola ko. Pero naghahabol po yung mga kapatid ng lola ko, nakapangalan po ang lupa sa lola ko. Ito po ba ay namana ng lola at mga kapatid niya? Medyo po malabo ang ang tanong ninyo. Pwede pong klaro para po masagot natin. Okay, punta po tayo sa ibang tanong. Foreclose po na property na nabenta na sa highest bidder tapos gustong bilhin ulit ng dating may-ari. Pwede po bang ibenta sa kanya sa presyo ng gusto ng bagong may-ari? Well, ano po yan? Kasi ano po yan? Redemption po yan. Right of redemption ang tawag dyan. Normally po kung ano lang ang nagastos. No? Nire-redeem lang po. Sa highest bidder, yun po, binid niya, wala pa po siya, hindi pa kanya yon. Magko-consolidate lang po yan after 1 year kung walang binenta. Normally po, yun po ang binabayaran yung nagastos ng highest bidder. Okay, normally. Okay, alright. Ang pinanotaryo bang dokumento sa lugar namin ay pwedeng magamit sa City Hall ng Pasig o sa alinmang lugar dito sa Pilipinas? May jurisdiction po ba ang mga notaryong dokumento o wala? Salamat po. Basta't po ang isang dokumento ay nakalagay sa Parañaque. Sa Parañaque po naglagdaan ang dalawa. Tiga Parañaque dapat rin po ang notaryo. Basta't na notaryohan na po iyan,
pwede na po sa buong Pilipinas yan. So kung tiga San Juan kayo at doon ginawa ang dokumento at doon ang kontrata at doon yung panonotaryo, okay po, tiga San Juan ang magnonotaryo. At pwede na rin po sa buong Pilipinas yan. Ano po ha? Basta't lang po dapat ang notaryo may jurisdiction doon sa lugar kung saan siya nagnotaryo, ano po, lalong-lalo na doon sa dalawang pumirma. Okay po. Let's go. Kung ang tatay ay patay na, ang nanay ba ng bata ay may karapatan na humingi ng sustento sa lola, ngunit hindi sila kasal? Opo, wala naman pong problema. Nakalagay po sa ating batas, ang una pong hihingan ng sustento ng mga bata, siyempre ang nanay at tatay niya. Kung hindi po makapagsustento ang nanay at tatay niya at talaga namang walang-wala, pwede pong humingi sa lolo at lola. Yan po ang nakalagay sa batas natin sa Family Code. Okay po, tuloy po tayo. Ito po. Pwede po bang bawiin ang lupa na nabenta na pero peke ang perma ng magkakapatid? Basta't peke po, walang bisa yon, di ba po? So, tingnan niyo po. Normally, walang bisa ang mga peke. Okay po, tuloy na po tayo sa iba pang mga katanungan ninyo. Hanap po. Pwede po bang puwersahin ang nagbibigay ng sustento sa mga anak sa halagang di naman talaga kayang ibigay nito kasi wala naman talagang malaking kita ang sustento? Hindi po. Ang sustento po ay naaayon sa pangangailangan ng susustentuhan at kakayahan ng nagsusustento. Pero relative rin po iyan. Halimbawa, wala ngang pera sa bangko, pero may building naman dyan sa tabi. Dapat pagbili ang building at bigyan ng sustento. Halimbawa po, wala nang pera sa bangko, wala namang trabaho, di ba po, walang pera sa trabaho, walang pera sa bangko, walang trabaho. Pero po may resort naman doon na pwedeng ipagbili para isuporta, dapat iyon pong gagawin. Sabi po ng batas natin, it's the unavailability, not limited to monetary resources, but all the resources. Okay? Mga kapatid, alright, okay. Patay ang parents ko, may last will and testament na silang iniwan. Namatay din po ang witnesses. May bisa po ba ang last will and testament kahit hindi pa po notarized? At teka muna, ano pa iyan po ba sulat kamay o in-encode? Kasi kung in-encode po, dapat may notaryo ng notary. Kung sulat kamay po, dapat po pwede na po. Pero ipe-probate po yan. A-approve po ng korte yan bago maging mabisa. At dapat may at least 3 witnesses na at least pamilyar dun sa sulat kamay nung gumawa. Ang holographic will po, kahit wala pong notaryo. Ang notarized will, dapat may notaryo. Ang notarized will, yung ine-encode. Yung holographic, yung sinusulat. Okay mga kapatid, palagay ko, dyan na po tayo magtatapos. Napaka-ikli po ng oras at sana doon sa mga ating nabigyan ng kalutasan o sagot, nasayahan kayo. At doon po sa may mga kamukhang problema, sana po may natutunan kayo. Kaya po, magkikita po tayo muli bukas, 12:30 to 2 o'clock, Biyernes po, at ang susunod na po nating papanoorin ngayon at papakinggan ang kapatid nating si Rafi Tulfo sa Wanted sa radyo. Magdasal na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakaraos kami ngayong araw na to at sana po patnubayan nyo lahat para po tunay na kami makaligtas sa COVID-19 at wala pong mapinsala sa amin. Lahat po ng ito iniaalay namin sa inyo. Amen. Sa ngalan po ng aking partner, si Gladys Lana Lucas, ako po si Dean Mel Santa Maria, nagsasabing paalam hanggang bukas. Bye-bye. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Santa